Habang tuloy-tuloy ang paggawa ng Josefa Slipways ng mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard, ay naglabas na naman ang BFAR ng panibagong public tender para sa design, construction and delivery ng dalawang bagong 50-meter multi-mission offshore vessels, na sa pagkakataong ito, ay may 2.9 tons helicopter deck na ito, para sa mga light helicopter, na nangangahulugang kasama sa kanilang modernization program ang pagkakaroon nila ng kanilang sariling helicopter fleet, na inaasahang AW109 ito ng Augusta Westland. Nagkakahalaga ang dalawang barko ng 800 million pesos, o 400 million pesos bawat isang barko. Ang naunang dalawang Lapu-Lapu class, ay nagkakahalaga lamang ng 250 million pesos bawat isang barko, na nangangahulugang mas mahal ng 150 million pesos ang bawat barko. Ang helicopter deck feature ng barko ang siyang maaring dahilan ng pagtaas ng presyo, ngunit sa ating palagay, ay masyadong mataas ang 150 million pesos sa helicopter deck lamang, kaya maaring may mga additional features or equipments pa ang mga nasabing barko na wala sa Lapu-Lapu class, maliban sa helicopter deck. Ayon sa initial specifications, ang mga barko ay dapat kasing laki ng kasalukuyang fleet ng Lapu-Lapu class multi-mission offshore vessels na idinisenyo ng Incat Crowther ng Australia, at ginawa ng Filipino shipbuilder na Josefa Slipway. Tayo ay nagtataka kung bakit gumawa pa ng panibagong bidding, gayong pwede namang ang Josefa Slipways pa rin ang atasan sa paggawa nito, lalo na at ang Lapu-Lapu class ay ang siyang ginawa nilang basihang disenyo, na nasa Josefa Slipways mismo ang blueprint ng disenyo nito. Dalawa ang nakita nating maaring dahilan kung bakit gumawa ng panibagong bidding ang BFAR. Ito marahil una, ito ay may helipad na maaring maiiba na ng malaki, ang hull design at superstructure ng barkong ito dahil sa helicopter deck, kaya dapat na itong dumaan sa isang bidding. Pangalawa, marahil ay nais ng BFAR na mas mapabilis ang construction ng mga barkong ito, sa pamamagitan ng pagbigay nito sa ibang shipbuilders, dahil maaring masyado ng loaded ang Josefa Slipways ng order nilang mga barko, kaya malalagay sa pinakahuling pila ang mga bagong mga barkong ito, kung sa Josefa Slipways pa rin ito ibigay. Dahil ito ay isang public bidding, ang ship design ay dapat magmumula sa mananalong shipbuilder. Bagamat makikita sa kanilang soft copy documents, ang representasyon ng kung ano ang maaaring hitsura ng pangunahing disenyo, na halatang ang Lapu-Lapu class na may idinagdag na helideck sa likurang bahagi, ang mananalong shipbuilder ay maaari pa ring gumamit ng ibang design, basta't mag-comply sa specifications na hinahanap ng BFAR. Bukod sa dalawang 50-meter vessels na ito, ay may bidding pang nilabas ang BFAR, at ito ay ang pag-design at construction ng bagong 80-meter multi-purpose refrigerated cargo ship, na may budget na 700 million pesos. Makakatulong ang barkong ito sa mga Pilipinong mangingisda, na panatilihing sariwa ang kanilang mga huli, kapag nangingisda sila sa dagat, at sinasabing nais ng BFAR na sila na mismo ang bibili sa kanilang mga huling isda, at ang BFAR na ang mag-distribute nito sa mga fish ports ng ating bansa. Sa mga huling insidente ng mga pagbangga ng mga barko ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng BFAR, ay makikitang kailangan na talaga ng BFAR ng mas malalaking barko. Pati na rin ang paggawa ng mas malalaking bangkang pangisda na gawa sa bakal para sa mga mangingisdang Pilipino, hindi lamang upang makapagpangisda sa mas malalayong karagatan lalo na sa West Philippine Sea, at mapabuti ang kanilang mga huli para sa mas maraming supply ng isda sa ating mga palengke, kundi para makaligtas din sa mga harassment mula sa China Coast Guard at Chinese Maritime Militia, na nitong huli ay ginagawa ng normal ang pagbangga sa ating mga barko. Ngunit higit sa lahat, ay ang matupad na ang matagal ng planong pagbuo ng Philippine Militia Fleet bilang pangontra sa mga Chinese Militia, na nakakalungkot na hanggang ngayon ay di pa rin tuluyang matupad, maliban sa ilang fishing vessel pa lang na napagawa ng BFAR. Tayo ay umaasa, na ngayong tinaasan na ng mga mambabatas ang budget ng Coast Guard at BFAR para sa kanilang modernization program, ay tuloy-tuloy na sana ang paggawa ng iba't ibang barko sa lahat ng mga maritime agency ng ating bansa, para unti-unting makakasabay na ang ating bansa sa mga panghaharas ng China, at para makasabay sa mga mas maraming militia vessels nila.